Yun na yun. Yun na ba yun? Yung people power na tinutukoy ninyo? Natatawa naman talaga ako, guys. Kasi 'di ba sabi nila, may gaganapin daw po na isang malakihang rally. Which is yung rally na daw po ito na daw po yung pinakahuling rally na daw po nila dahil hindi na daw po ulit makakapagsona itong si President Marcos. Nung nakita ko, guys, yung live ng mga mga dilis na vlogger, yung sona kuno nila, Diyos mio, sabi ko, eto na ba yun? Yung people power ninyo? Yung impeach Marcos? Eto na ba yun? Hindi, guys, nakakatawa naman kasi. Kasi tingnan nyo tingnan nyo tong mga video nila. Ang bugas nga tag-20 na. Ang bugas nga tag-20 asan na. Tulungan ko na lang silang kumanta, guys. Hindi kasi para parehas yung kompas nila. O, tara, sabayan natin. Ang bugas nga tag-20 nasan na. Nga tag-20 ang bugas, nga tag-20 ang bugas, nga tag-20 nasan na. Hindi, ito na yun. Hindi, guys, ito na yun, yung rally ninyo. Hindi. To be honest, and usapang seryoso tayo, ito na yun. Yung people power rally ninyo, ito na ba yun yung huling asona na ni President Marcos dahil may impeach na siya? Ito na yun? O, ito na yun? Really? O, nag-aksayang lang kayo ng pondo ninyo? Nag-aksayang lang kayo ng budget ninyo? Halos nga yung mga nandyan, feeling ko mga bayaran din yan eh. Di ba magkano ba yung yung bayaran dyan? Oy, Jay Guevara! Balita ko, tag 1.5 daw ang isa dyan. Totoo ba? Hindi, kasi may nakarating sa aking balita na itong si Jay Guevara daw ang humahawak ng pera. So, yung mga pumunta daw dyan, guys, is tag 1.5. Hindi ko sure pero Jay Guevara, tag 1.5 ba? Tapos kinulimbat mo ang 1,000, tagpa 500 na lang yung binigay mo. Kaya ganyan yung nangyari dyan. Papulburon-pulburon video ka pa kagabi, hindi mo naman pinakita. Diba? Yun na yun. Ito na yun, guys. Sabi ko naman sa inyo, wag niyong ipapahawak yung pera kay Jay Guevara. Nangungulimbat yan ng pera. 'Di ba? Siya yung pinaghawak niya ng pera. Tingnan niyo, konti lang yung umattend. Tingnan niyo, ang bugas nga tag-20 asan na. Kulang na kulang sa energy, tingnan niyo yung mga nagrarally na yan. Kulang sa energy. 'Di ba? Tingnan nyo, see? Mabibilang nyo lang sa mga kamay ninyo, sa mga daliri ninyo, yung mga umattend. 'Di ba? Tanginang layo ng pinuntahan ninyo, Zapote, 'di ba? Pumunta kayo, may mga nandyan sa Zapote, Parañaque, Divisoria, mga pumunta diyan na mga nagpakatawag dito, mga nakasakay sila sa sa bus. Tapos sa bus, pinagbigyan daw sila ng tagpa 500. Yun yung sabi sa atin ng isa nating followers. Kasi nandoon daw siya ngayon tumitingin daw. Pero I'm not so sure. Pero yung pinakapunto natin dito, yan na ba yung people power ninyo? Hindi kayo nahiya magtatatatag kayo ng people power ninyo tapos ganyan lang kayo kaunti? Ang tanong, a-attend ba dyan si Sara Duterte? Hindi, nakakahiya kasi magpi-people power kayo, ganyan lang kayo kakonti. O hindi people power yan. Kili-kili power lang yan. Naglalabasan lang kayo ng mga putok ninyo. 'Di ba? O hindi a-attend dyan si Sara kasi unang-una, ang unti ninyo. Pinahiya nyo na naman si Inday. See, sabi ko nga sa inyo, paano sila pupunta ng organic? Hindi naman nila kayo gusto. Siguro may mga pumunta dyan, iilan yung mga legit supporter, pero mostly ng mga pumunta dyan, bayad yan. Naku, imposibleng hindi yan bayad. Unti, yung kalakasan ng mga Duterte doon lang sa Mindanao. Hindi dito sa Luzon.
Walang gusto ng Duterte dito sa Luzon, my goodness. Wala. Paano ba naman kasi dito niya ginawa yung AJK na yan. Dito niya din ginawa sa Malacanang yung corruption na yan. Diba yung mga anomalya na yan, dito niya ginawa. So, paano sila magugustuhan ng mga taga-Luzon? Davao lang yung nauuto nila. Kaya nga sabi ko, nung nakita ko tong live nila, Diyos ko po, ito na ba yun? Napasabi ako ng, diba? Talagang natawa na lang ako eh. Tapos, mayroon bang nagpi-people power na masaya? Kasi kapag people power, galit kayo eh. Diba, nagpi-people power kayo kasi may gusto kayong iboses. Galit kayo, talagang maghihimutok, nag-aaklas kayo sa gobyerno. Kaso yung ginagawa nila guys, ano to? Nagdi-disco? Sabayan natin. Oo. Naku, tumunog na yung manok namin. Asan na ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, asan na? Pero nasaan na yung 56.7 billion, I mean 46.7 billion? Nasaan na yung tag 7 pesos na bigas? Nasaan na yung sinasabing yung change is coming daw? Nasaan na yung 125 million confidential funds within 11 days? Nasaan na yung 51 billion ni Pulong? Nasaan na yung mga pinangako ninyong pagbabago? Diba? Guys, alam naman nila Duterte na yung sinasabi ni PBBM na 20 pesos na bigas is just a goal. And hindi pwede na 1 to 3 years, 20 pesos na agad yung bigas. Hindi pwedeng ganun. It takes process. 'Di ba meron yung chain of process na tinatawag from the agriculture. Syempre, bibigyan muna nila ng espasyo yung mga magsasaka, yung adjustment time. Hindi nila alam yun kasi puro lang sila pambabatikos. O ngayon, tatanungin natin, yung 7 pesos na bigas, nasaan na? 'Di ba? Yung change is coming na tinutukoy nyo, nasaan na? Yung pagbabago, nasaan na? 'Di ba? Ang double standard nila eh. Ang tataas, sobrang taas po guys ng double standard nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko talaga sila literal na ma-reach. Kasi sobrang taas ng double standard nila. Humihingi sila ng 20 pesos na bigas. Pangako din naman yan ni Sara Duterte. 'Di ba? I mean, hindi pangako, goal nila yun. 'Di ba? Ang lalakas ng amats ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, magtigil kayo. Kasi ginagawa nyo lang katatawanan yung sarili ninyo. Pinapahiya nyo lang ang mga Duterte. Sa totoo lang. 'Di ba? Magtigil kayo habang maaga pa kasi parang natuturingan may mga sinto-sinto na kayo eh. Yun yung tingin namin sa inyo ha. Hindi. Walang bashing ha. Parang gano'n na talaga. May mga sinto-sinto na kayo. Mantakay nyo yung kay OJC pumunta doon sa United States, sa UN, para magsampa ng kaso. Tapos sila din yung may ayaw sa ICC. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, may mga sinto-sinto na ba? Naku, hindi pa nga nangangalahati sa mga bumoto kay PBBM, yung mga pumunta dyan. Alam nyo, sa totoo lang, magtigil kayo. Nakakahiya. Yan na ba yung impeachment? Yan na ba yung huling magiging sona ni PBBM? Diyos ko po. Ewan ko sa inyo, utak nyo talaga may ubo.